Ang kwentong ito ay mula sa totoong kaganapan. Taong 1988 sa Batangas. Madalas sumabit si Ran kung kani-kanino, lalo na pagdating sa usapang trabaho. Kaya madalas din siyang mapadpad sa iba't ibang lugar, hanggang sa mapasama siya sa kaibigan niyang si Danny para magtrabaho bilang construction worker sa Batangas. Sobrang layo niya noon sa mag-ina niyang nasa Visayas pa, pero pabor iyon sa kanya. Noong mga panahong yon, hindi pa rin naaalis sa kanya ang pagiging babaero. May pagkamaloko kasi si Ran. Utak binata pa siya noon, kaya mas mabuti na rin na mapunta siya sa malayo para hindi siya mahuli ng asawa niya. Sa pinagtatrabahuhan nila Danny, napakarami nila dahil malaki ang pinapagawa, kaya madalas talaga makaramdam ng gutom. Buti na lang at may karinderyang malapit. Mura na, masarap pa ang mga putahe, kaya lagi nilang dinadagsa. Pero hindi lang pagkain ang kinatatakam ni Ran doon, kundi pati ang dalagang kusinera. Ang dalaga ay si Lina, mga nasa edad 18 o 19 pa lamang ang edad. Maputi siya, makinis ang balat at may matamis na ngiti na parang kayang tunawin ang pagod ng kahit sinong lalaki. Medyo maliit siya, pero balingkinitan ang katawan at may malalambot na matang parang laging nang-aakit kahit hindi naman niya sinasadya. Nakasimple lang siya palagi, t-shirt at maong na short, pero sapat na para mapukaw ang atensyon ni Ran sa bawat paglalakad niya sa harap ng karinderya. Sa tuwing sisilip si Lina mula sa kusina, hindi mapigilan ni Ran ang mapangiti at mapatitig. Hindi nagtagal, naglakas loob si Ran na magpakilala kay Lina. Simple lang ang diskarte niya. Ngumiti, nagpakilala ng pangalan at ipinagyabang na wala siyang kasintahan. Alam ni Ran na kahit may asawa na siya sa Visayas, sanay na siyang magkunwari para lang makadiskarte sa mga babae. Pero kahit anong pakitang gilas niya, alam niyang malabong magkatsansa kay Lina. Sa dami ng mga pumoporma sa dalaga, mga trabahador, delivery boy, at kahit mga estudyanteng napapadaan, tila ba imposible na siya ay mapansin. Napapailing na lang si Danny sa mga pinaggagawa ni Ran. Hindi niya lubos maisip kung saan kumukuha ng kapal ng mukha ang kaibigan niya, lalo na't alam naman nilang pareho ang totoo. May asawa at anak si Ran na naiwan sa malayo. Iwan ko na lang kung di ka pakarmahin yan, Ran. Bakit naman? Wala namang makakaalam eh. Minsan lang naman. Lalaki ako, dapat naiintindihan mo. Di ka ba nagagandahan kay Lina? Meron naman talagang magaganda at gwapo sa mundo. Natural na mapahanga. Ang hindi normal iyang ginagawa mo. May asawa at anak ka na, hindi ba? Sus, mahina ka kasi dumiskarte, kaya wala kang pagpipilian kundi mabaliw sa asawa mo. Dahil wala namang papatol sa'yo. Talaga lang, Ron, ha? Tingnan natin kung sino ang magsisisi sa huli. Hindi na lang ako makikialam, baka madamay pa ako sa karma mo. Nanindigan talaga si Ran sa gusto niyang gawin ang mapasagot si Lina. Pakiramdam niya, kapag siya ang nagwagi sa puso ng dalaga, kaya niyang patahimikin at tapatan ang lahat ng kalalakihan na pumoporma sa karinderya. Para kay Ran, hindi lang si Lina ang premyo, kundi pati ang pagmamataas na siya ang napili sa kabila ng dami ng karibala. Araw-araw kahit pagod sa trabaho, hindi niya nakakalimutang dumaan sa karinderya para makasilip man lang kay Lina. At sa tuwing nginingitian siya ng dalaga, kahit simpleng ngiti lang habang inaabot ang ulam o sukli, parang nadaragdaga ng tibay ng loob niya. Para kay Ran, hanggat may ngiti si Lina para sa kanya, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang humahaba ang oras ng operasyon ng karinderya. Madalas na umaabot na ito ng alanganing oras sa gabi bago maisarang tuluyan. Dahil sa dami ng mga customer na bumabalik at naghahabol pa ng hapunan, hindi may kakaila na ang dahilan ng pagdagsa ng tao ay ang walang kapantay na sarap ng mga luto ni Lina. Simpleng putahe pero lutong may pagmamahala. Dahil dito, halos hindi na makapagpadala si Ran ng para sa kanyang mag-ina. Halos lahat ng kinikita niya
nauubos sa araw-araw na pagkain sa karinderya. At syempre, sa pagpapapansin kay Lina. Para kay Ran, bawat pisong ginagastos niya ay maliit na kapalit kung kapalit nito ang ilang minuto ng atensyon mula sa dalaga. Hanggang isang hating gabi, nagpasya si Ran na hintayin magsara ng tuluyan ang karinderya para maabutan si Lina. Balak niya kasi itong ihatid kung saan man ito nakatira. Nagtago siya sa ilalim ng puno para hindi magmukhang kahina-hinala ang pag-aabang niya. Nang makita niyang isa-isa nang nag-uuwian ang mga tauhan ng karinderya, nabuhayan siya ng loob. Wala nang ibang tao at ang tanging inaasahan na lang niya ay si Lina. Maya-maya, may nakita siyang anino na pumasok sa pintuan. Itim na itim. Nakakatakot. Nataranta siya kaya dali-dali niyang pinasok ang pintuan. Umaasang nanduroon pa si Lina, ngunit biglang namatay ang ilaw. Kaya't nagsimula na siyang magsigaw. Nang muling sumindi ang ilaw, nagulat siya na makita si Lina. Galit na galit ngunit nananatiling maganda. Nakabistida itong pantulog at labas ang kanyang dibdib. Sa naging dahilan ng pagkaalam ni Ran na sa karinderya pala mismo nakatira si Lina. Sabi ni Lina na huwag siyang papasukin at nagmamadali si Ran na lumabas. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, nakalimutan ni Ran ng anino na sumunod sa kanya. Wala na siyang iniisip kundi ang itsura ni Lina. Dumalas na ang pagbabantay ni Ran tuwing gabi dahil masilayan lang ang ganda ng dalaga bago magsara ang karinderya ay sapat na sa kanya. Para kay Ran, buo na ang araw niya kahit simpleng sulyap o ngiti lang mula kay Lina. Iyon na ang nagpapasaya sa kanya at nagpapag-asa na baka darating ang pagkakataon na mapansin siya ng dalaga. May isang pagkakataon pa na inabot siya ng madaling araw at habang tahimik ang karinderya, nakita niyang may bitbit na bayong si Lina. Kasama niya ang dalawang babae na nakabalo. Kaya hindi makita ni Ran ang mga mukha nila. Sa hula niya namamalengke lang ang mga ito, kaya naisip niya nga magpakitang gilas. Desperado na rin. Sinundan niya ang mga babae. Umaasang makakasama siya para ipakita na gusto niyang tiyakin ang kaligtasan nila. Nasa likod lang siya at naglalakad ng malayo. Unti-unting napansin ni Ran na hindi pala ang daan patungong palengke ang tinatahak nila, kundi papunta sa liblib na lugar. Napatigil siya na makita niyang tumigil ang mga babae sa tapat ng malaking puno at inilabas nila ang laman ng kanilang mga bayong. Kitang-kita ni Ran ang bungo ng tao, mga kandilang itim at hilaw na karne. Hindi makapaniwala si Ran sa kanyang nakita, ngunit nananatili siyang nakatago, hindi makagalaw. Nilapag ng mga babae ang bungo at nagsindi ng itim na kandila sa ibabaw nito. Umupo sila at nagbigkas ng mga siyaldang hindi maintindihan ni Ran. Matapos iyon, kumain sila ng hilaw na karne at sa mga sandaling yon, nanigas na si Ran sa pwesto niya. Nang makagalaw agad siyang tumakbo palayo. Hindi ininda ang pagod at takot. Habang habol ang hininga, nakarating siya sa tinutulugan nila Dani. Nagising si Dani nang makita siyang naghahabol ng hininga. Nagulat sa biglaang pagdating ni Ran. Agad na sinabi ni Ran ang lahat kay Dani, kaya naman napapalikwa si Dani sa takot. Hindi siya makapaniwala sa narinig at halos hindi makapagsalita. Kitang-kita ang takot sa mga mata niya at hindi alam kung ano ang gagawin. Nagpanik si Dani habang iniisip kung totoo nga ba ang sinasabi ni Ran. Sigurado ka bang hindi ka nila nakita? Hindi ko alam eh. Basta nung makagalaw ako, umalis na ako kaagad. Walang hiya ka kasi. Mamaya aswang na may lahing mangkukulam ang babaeng yan. Ayan, kinakarma ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dani, baka sundan nila ako. Yan naman ang gusto mong mangyari, hindi ba? Mapansin ng babaeng kusinera na yan. Ayan, sigurado hindi na mawawala sa iyo ang atensyon nila dahil nalaman mo na ang sikreto nila. Anong gagawin ko, Dani? Bukas, magpanggap ka lang na wala kang nakita. Sabihin mong wala kang alam. Huwag mong ipakita kay Lina na natatakot ka. Baka hindi naman nila napansin na nandun ka.
sabi ni Danny. Kinabukasan na, kumain pa rin si Ran sa karinderya. Hindi pa rin nawawala ang mga titig niya kay Lina. At noong araw na iyon, grabe din ang tingin ni Lina kay Ran na parang sumusundot at sobrang lagkit. Lalo siyang nagulat nang lumapit si Lina sa kanya, dala ang isang mangkok ng dinuguan. At iyon daw ay para lang kay Ran at libre pa. Hindi makapaniwala si Ran sa sobrang paghanga kay Lina. Parang nawala siya sa kanyang sarili at walang kalaban-laban. Agad niyang sinunggaban ang ulam na ibinigay ng dalaga. Hindi man lang siya nagtataka sa mga kilos ni Lina. Tinabihan siya ni Lina habang kumakain at kinukuha pa siya ng tubig. Sobra siyang inaalagaan at dumating na sa punto na nakalimutan na ni Ran ang lahat na nangyari noong madaling araw. Hanggang sa halos araw-araw, naulit ang ganoong trato ni Lina sa kanya. Lagi siyang may espesyal na ulam at libre pa. Masama ang loob ni Danny dahil sa kamangmangan na ipinapakita ni Ran. Hindi na ito pinakikinggan ni Ran. Para siyang nagayuma ni Lina. Parang nakalimutan na rin ni Ran ang mag-ina niya sa Visayas dahil hindi na siya nagpapadala ng pera. Mas abala siya sa pagbibigay ng atensyon kay Lina. Halos araw-araw na niyang inaabangan si Lina sa karinderya at hindi na alintana ang mga bagay na dati niyang inaalagaan, tulad ng mag-ina niyang nasa malayo. Hindi na siya nag-aalala sa pagpapadala ng pera at para bang nakalimutan na niya ang mga responsibilidad niya. Ang tanging importante lang sa kanya ay ang pansin ni Lina at tila doon na siya nakadepende. Hanggang sa inimbita na ni Lina si Ran sa karinderya habang magsasara. Walang kasama si Lina sa maliit niyang kwarto. Doon may nangyari sa kanila ni Ran na habang buhay niyang hindi makakalimutan. Habang ginagawa nila ang hindi dapat, napansin ni Ran na nag-iiba ang itsura ni Lina. Nanilisik ang mapupula nitong mga mata at nakangisi ito ng nakakakilabot. Napahinto si Ran sa kanyang ginagawa at bumangon si Lina para harapin siya. Nilabas ng dalaga ang mga ngipin niyang may mga dugo na nagdulot ng labis na takot kay Ran. Dali-dali siyang tumakbo palabas at nakikita niya si Lina na gumagapang at hinahabol siya habang sinasambit ang pangalan niya. Nakaligtas si Ran at nakapasok sa tulugan, ngunit hindi nawawala ang kaba niya. Ang takot at pangamba ay patuloy na sumisiksik sa kanyang isipan at hindi siya makatulog ng maayos sa kabila ng lahat ng nangyari. Kahit anong gising ni Ran kay Danny, hindi ito tumatalab. Mas lalo pang dumagdag ang takot niya nang makita niyang sumilip si Lina sa bintana. Nakangisi at tinatawag siya habang tumatawa. Ang kilabot na tawa ni Lina ay parang tumatagos sa kanyang kaluluwa, kaya't napasigaw na lang si Ran sa sobrang takot. Hawak-hawak ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay mawawala siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano haharapin ang takot na bumabalot sa kanya. Sa bawat kisap ng mata, ang mukha ni Lina na nakangisi at nakakakilabot na tawanan ang patuloy na sumisiksik sa kanyang isipan at tila wala siyang magawa. Hindi na nakatulog si Ran. Kinabukasan ay nilagnat siya ng malala. Doon niya lang nakausap si Danny at nakwento ang nangyari. Nag-alala si Danny para sa kanya pero masama pa rin ang loob nito, lalo na't nakipagtalik siya sa iba. Hindi na kumain si Ran. Ayaw niyang lumabas at nakahiga na lang siya magdamag. Hindi na pumapasok sa trabaho. Gabi-gabi parang mababaliw siya. Kapag tulog ang lahat, sumisilip si Lina sa bintana na may nakakatakot na wangis at tinatawag ang pangalan niya. Para bang inaakit siya para lumabas. Nandyan na rin yung mga pagkakataon na naririnig niyang parang may mga yabag sa paligid. Pero pagtingin niya sa bintana, wala namang tao. Minsan, may nararamdaman siyang malamig na hangin na parang dumadaan sa kanyang katawan kahit na wala namang bukas sa bintana o pinto. Sa bawat gabi, mas tumitindi ang takot niya dahil parang may mga mata na sumisilip mula sa dilima at tinititigan siya. Isang gabi habang nakahiga siya, bigla na lang niyang nakita si Lina sa tapat ng kanyang pinto. Nakatingin lang ito sa kanya
at nginitian siya ng may nakakatakot na ngisi. Hindi siya makagalaw, para siyang niyayanig ng takot. Pagdapo ng mga mata ni Lina sa kanya, naramdaman niyang parang ang bigat ng hangin sa paligid at nagkaroon siya ng pakiramdam na parang hindi siya makahinga. Minsan, may mga malamig na kamay na parang dumadampi sa kanyang katawan tuwing natutulog siya. Siya ay tinutukso ng mga hindi maipaliwanag na ingay mula sa mga sulok ng kwarto. Ngunit kapag binuksan niya ang ilaw, wala namang tao. Ang mas nakakatakot pa, madalas siyang magising sa hating gabi at makita ang mga anino ni Lina na gumagalaw sa gilid ng kanyang kama. Nagmamasid sa kanya. Hindi siya makapagsalita, parang may mga pwersa na humahawak sa kanya. Pinipigilan siya para hindi makawala sa takot. Samantala, gusto man sanang tumulong ni Danny. Nahirapan siyang paniwalaan ng mga kwento ni Ran. Magkasama naman sila sa kwarto at wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Si Ran lang ang nakakaramdam ng mga kababalaghan, kaya't nahirapan siyang magtiwala sa mga sinasabi nito. Hindi niya makita o marinig ang mga bagay na kinababahala ni Ran, kaya't napagpasyahan niyang hindi muna magpadala sa takot. Si Ran, sa kabila ng lahat, ay hindi na makatulog ng maayos. Bawat gabi, siya ang nakakaramdam ng presensya ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Palagi siyang nakababad sa takot, ang pakiramdam na palaging may kasamang panganib. Subalit si Danny ay tila hindi nakakaramdam ng anumang kakaiba. At dahil dito, hindi siya makapagbigay ng sapat na tulong kay Rana. Kahit anong gawin ni Danny, parang hindi niya kayang maabot ang takot na nararamdaman ni Rana. Tuwing gabi, si Ran na lamang ang nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga yapak sa gabi, ang mga kaluskos sa paligid, at mga anino. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Ran na siya lang ang nakakakita at nakakarinig ng mga bagay na ito. At sa kabila ng presensya ni Danny sa kwarto, tila wala pa rin nangyayaring hindi mapaliwanag para sa kaibigan. Habang si Ran ay patuloy na nababahala, si Danny ay sumisikap na alamin ang sitwasyon. Ngunit hindi niya alam kung paano matutulungan ang kaibigan na hindi niya nauunawaan. Hindi pa doon natatapos, nagkaroon ng bagong sakit si Ran. Nakalipas ang ilang araw at patuloy na nakakaramdam si Ran ng matinding sakit sa ari. Hindi lang basta sakit, kundi mga sugat-sugat na nagsimulang magtubig. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, kaya't dinala siya ni Danny sa doktora. Ngunit kahit na binigyan siya ng gamot, hindi gumaan ang pakiramdam niya. Parang mas lalo pa itong lumalala. Habang nag-iisip si Ran, pumasok sa utak niya ang posibilidad na baka mula sa mga pakikipagtalik kay Lina ang sakit na kanyang nararamdaman. Bawat eksena sa karinderya ay bumabalik sa kanyang isipan. Kung paano siya nahulog sa alindog ni Lina at paano ang gabing iyon ay tila isang masamang desisyon. Dahil sa sakit at takot, nagtanong na siya sa kanyang sarili. Baka nga sinumpa ako ni Lina. Hindi niya mapaliwanag pero parang may koneksyon sa nangyaring iyon kay Lina at sa sakit na nararanasan niya ngayon. Dahil sa nakakaalarma niyang kalagayan, hindi rin mapigilan ni Danny na mag-isip. Gabi-gabi napapansin niyang mas lalong nagiging malala ang nangyayari kay Ran. Sinabi niya kay Ran, Baka nga sinumpa ka nga ng babae. Ran, lalo pa at may nangyaring hindi naman normal sa inyo. Habang patuloy ang laban ni Ran sa sakit, pati si Danny ay nagsimula ng mag-isip ng masama. Hindi na sila sigurado kung paano ito hihinto. Sinumpa nga ba siya ni Lina o may iba pang nangyari na hindi nila kayang ipaliwanag? Dahil sa patuloy na lumalalang kalagayan ni Ran, hindi na siya nakakapagtrabaho. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na kayang tiisin, kaya't pinauwi siya ni Danny sa Visayas. Sinabi ni Danny na kailangan niyang magpagamot sa isang albularyo doon. Baka doon pa niya mahanap ang solusyon. Maghanap ka ng albularyo sa Visayas, sabi ni Danny. Kung hindi mo pa ito magagamot, baka mas lalo ka pang mahirapan. Pinakita na lang ni Danny ang pag-aalala sa pamamagitan ng pagtulong kay Ran sa paghahanda ng mga gamit at pambayad para sa pamasahe.
Hindi alam ni Ran kung paano siya haharap sa mag-ina niya. Uuwi siyang may sakit sa ari na hindi niya matatanggi na nakuha niya sa pagtataksila. Pag-uwi ni Ran, tanging iyak ng asawa niya ang narinig niya matapos hindi magparamdam at ipagtapat kung ano ang kalagayan niya. Nang araw ding iyon, iniwan siya ng mag-ina niya dahil hindi na nila matiis ang sitwasyon at hindi na nila siya mapapatawad. Naghanap siya ng albularyo at doon niya nakilala si Mang Enteng, ang matanda na nagkumpirma na nakulam nga siya. Sinabi ng matanda na kahit gamitin pa ng doktor ang gamot para sa impeksyon niya, lalo lang ito lumalala. Napakwento si Ran kay Mang Enteng tungkol kay Lina. Habang nakikinig, natatawa-tawa ang matanda sa kanya pero hindi siya pinanigan. Ayon sa matanda, malaki ang pagkakamali ni Ran. Literal na magiging mapang-akit sa kanya ang paningin itong si Lina dahil sa pagiging hayop niyang lalaki. Pinaglaruan lang siya ng dalaga dahil napansin nito ang kanyang kapusukan. Tinukoy din ng matanda na may lahing aswang si Lina. Hindi pa rin siya nilulubayan sa mga panaginip dahil nasa ilalim pa siya ng kulam, lalo na't may kinain din siyang galing sa dalaga. Yun ang mga ulam na ibinigay sa kanya ng libre sa karinderya. Nagsimula nang magduda si Ran sa kanyang mga desisyon. Sa bawat sandali, hindi na niya matanggal sa kanyang isipan ang mga bagay na nangyari. Ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng kaunting kasiyahan sa karinderya ni Lina. Naging isang malaking pagkakamali yun. Habang nilalasap ang bawat pagkain na ibinibigay sa kanya, hindi niya alam na ang bawat kagat pala ay naglalaman ng panganib. Minsan, iniisip niyang kung hindi sana siya nagpadala sa tukso, kung hindi sana siya naging bulag sa mga tamis ng mga salita ni Lina, baka hindi siya umabot sa ganitong kalagayan. Ngayon sa bawat gabi na siya'y nagigising, nakikita niya ang kanyang sarili na unti-unting nawawala sa sarili. Nasa ilalim siya ng sumpa na hindi niya kayang takasan. Naguguluhan siya, hindi malaman kung paano humingi ng tawad sa mga pagkakamaling ginawa niya. Kung sana'y nakinig siya kay Danny, kung sana'y hindi siya naging mapusok, marahil hindi siya makakaranas ng ganito. Habang ang mga gabi ay dumaraan, hindi na siya nakakatulog ng maayos. Kinailangan niyang magbayad sa mga pagkakamaling ginawa niya. Kung sana'y hindi niya pinansin si Lina, kung sana'y hindi siya nagpadala sa mga alok nito, hindi siya nasahumantong sa ganitong kalagayan. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing parusa. Matagal bago nakarating si Ran sa pagpapagamot kay Mang Enteng. Habang inaasikaso ng albularyo ang kanyang kalagayan, hindi pa rin mawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal na pasanin ng mga pagkakamali niyang hindi kayang ayusin. Sa mga mata ng kanyang asawa, hindi na siya karapat-dapat. Hindi na siya tinatanggap at ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang mga bagay na dati mahalaga sa kanya. Ang pamilya, ang respeto, at ang tiwala. Bawat araw ay isang pagsubok. Kahit anong gawin niyang paghingi ng tawad, hindi pa rin ito sapat para mabura ang lahat ng ginawa niyang pagkakamali. Minsan, naiisip niyang kung hindi siya nakipagsapalaran sa mga alok ni Lina, kung hindi niya pinili ang tukso, marahil ay hindi siya maghihirap ngayon. Hindi lang ang kalusugan niya ang naapektuhan, kundi pati na rin ang relasyon sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Kahit na nawala na sa kanya ang lahat ng iyon, patuloy pa rin siya sa pagpapagamot kay Mang Enteng. Umaasang balang araw ay magkakaroon pa siya ng pagkakataong itama ang lahat, kahit na parang imposible nang mangyari. Hanggang sa gumaling nga si Ran, doon lang siya nagseryoso sa buhay. Naramdaman niyang malaki ang naging epekto ng lahat na nangyari sa kanya, kaya't napagpasyahan niyang baguhin ang kanyang mga prioridad. Hindi na siya muling nagkaroon ng interes sa mga babae. Wala na sa kanya ang mga bagay na dati pinapahalagahan niya. At nagbigay siya ng buong pansin sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na buwan, nagtrabaho si Ran ng masigasig para makapagbigay ng tamang suporta sa kanyang anak. Sa bago niyang buhay, iniwasan na ni Ran ang mga karinderya. Gabi-gabi hindi siya matahimik.
patuloy pa rin bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga nangyari sa kanya. Ang mga mukha ni Lina, ang matatamis ng ngiti nito, at ang mga ulam na ibinibigay sa kanya ay nagsisilbing mga multo na hindi nawala sa kanyang mga panaginip. Lahat ng mga ito ay nagdulot sa kanya ng matinding takot at paghihinayang. Hindi niya na kayang balik-balikan ang mga karinderyang iyon, lalo pat naging simbolo ng lahat ng kanyang pagkakamali at kalungkutan. Nabalitaan ni Ran kay Danny na nagsara na ang karinderya ni Lina dahil nagkaroon ito ng sakit. Ang balitang iyon ay parang isang mabigat na bato na nahulog sa kanyang dibdib. Alam ni Ran na si Mang Enteng ang nagbigay ng sakit kay Lina bilang parusa sa mga kasalanang ginawa nito sa kanya. Isang uri ng kabayaran na hindi lang si Lina ang apektado, kundi pati na rin ang mga taong nagiging bahagi ng kanyang buhay. Dahil dito, naisip ni Ran na sa wakas ay isang hudyat na ito para umusad. Hindi niya na kailangan pang balikan ang mga alaala ng karinderya o ng dalaga. Ang mga pagkatao at pagkatalo at takot na nararamdaman niya mula sa mga nangyari ay naging isang mahalagang leksyon. Hindi niya na kailangan magpatuloy sa paghahanap ng mga bagay na magdadala lang sa kanya ng sakit. Sa mga oras na iyon nakaramdam siya ng konting kaluwagan. Nais niyang magsimula muli. Nagpasya siyang ituon ng pansin sa mga bagay na makikinabang ang kanyang pamilya, lalo na ang anak niyang walang kasalanan sa lahat ng nangyari. Ang mga panahong iyon ay nagsilbing hudyat na natutunan niya na ang mga aral ng buhay at ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa makamundong bagay, kundi sa pagpapatawad at pag-usad mula sa nakaraan. At dito na po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may napulot kayong aral. Hanggang sa muli.